So ayan guys, nakikita nyo ba yan? Napakaganda personalized mag na yan. So ganito namin ginagawa yan guys, panoorin nyo hanggang dulo. So syempre dapat meron tayo computer na pag-layoutan natin ng ating personalized mag. So gumagamit tayo dito ng Photoshop software. Yan, makikita nyo na yan yung ginagamit namin pan layout. Dapat meron tayo yan. At syempre dapat kahit paano marunong tayong gumamit nito or maging isang graphic designer. Kasi dapat meron tayong kaalaman sa pagpapagana nitong software na to para makapag-layout tayo ng mga gusto nating i-layout. So ayan, i-layout muna natin lahat yan. Yung dapat nating i-layout dyan. So 19 piraso yan. So ang ginagawa ko na lang dyan is pinapalitan ko yung mga pangalan ng bawat tasa. So syempre katapos nun, meron tayo dapat na papel. So itong papel na to makikita nyo is sublimation transfer paper. Ibang klase itong papel na to, no? Hindi ito yung kagaya ng papel na nakikita nyo, yung mga tindahan nyo, ordinary. Hindi yan, iba to. So, ang papel na to ay nakadesign for sublimation, no? Ito lang yung pwedeng gamitin natin sa pagpiprint ng sublimation ink. Tapos, yung ating printer na yan, ang ink niyan is sublimation ink din. Hindi siya ordinary ink, no? So, para lang din siya sa sublimation paper. Tapos yung pinirint natin na yan is pang label yan. Sa huli makikita nyo yan. At pagkatapos natin i-print lahat ng ating layout is ikakat naman natin to lahat gamit ang ating sliding cutter. So dapat kinakat natin ito is maingat para naman hindi mapaliit yung cut natin. So nilalagyan naman natin to ng guide, no, para alam natin kung saan kakatingin. Tapos pagkatapos natin ikat yan, ilalagay na natin yan sa baso, ididikit natin. Yung makikita nyo, hindi na masyadong nakikita sa video kasi medyo magulo yung video. Nilalagyan natin siya ng thermal tape, no? Doon natin yan ididikit yung layout sa baso na yan. Yung baso na yan guys, hindi rin yan yung ordinary yung baso lang na makikita natin sa mga bilihan, sa mga supermarket o sa mga mall or palengke. Iba rin yan, yung baso na yan is special for sublimation printing. So may coating siya para dumikit yung ink. Tapos yung machine na yan, syempre, yan yung pinaka-importante. Yan tinatawag dyan ay mag press. So, may time yan, no? Nakikita nyo naman, nagbibilang. No, sineset up din yan para makapaggawa tayo ng ating personalized. Ay, nakikita nyo, wow, mapakaganda, diba? So, pagkatapos natin i-print lahat dyan, yung mag na yan, ito naman yung box. Kailangan din natin meron tayo nito kasi yan yung packaging natin. Nakita nyo naman, nilagay na natin yung sticker na pinirint natin kanina. So, pagka nailagay na natin lahat yan, lalagyan natin ng tape yung box. Yung nakikita nyo naman na dinidikit namin to sa ibabaw, is ito yung thank you sticker para dun sa nag-sponsor. O, ayan yung ating output ng ating mag. Yan, napakaganda, diba? So, very colorful. Tsaka, ang ganda ng pagka-layout. So, syempre pag nagkakapi yung pagbibigyan mo nito, talagang maaalala ka talaga dahil unique eh. Wala silang mabibili na ganito. Syempre, personalized nga. Sabihin, pinasadya mo. Unique talaga. Pag bigyan mo sa kanila, sila lang ang meron nun, no? So, pagkatapos natin iano lahat yan, gawin natin lahat yan. So, ilalagay na natin siya sa box para secure yung ating product. Syempre, para hindi mabasag, no? So, isi-secure din natin ang paglalagay niyan. Kagaya niyan, nakabox na siya ng maliit. Lalagay pa uli natin siya sa box, no? Tapos, pagkatapos niyan, titipan natin yan, no? Tapos, after nun, lalagyan natin siya ng fragile. So, maraming salamat sa panonood. Ganyan lang po ang paggagawa ng ating sublimation personalized mag.